Maraming nagtatanong at baka isa ka na rin sa kanila. Ano ba talaga ang dapat unahin? Ipon o investment? Ito yung classic na tanong na madalas pinagtatalunan, di ba? Kung pareho mong gustong gawin pero limitado lang ang pera mo, ano ba ang tamang unang hakbang para sa'yo? Ang problema kasi ng karamihan, lalo na kapag nakakarinig tayo ng mga success story, ay gusto agad-agad mag-invest kahit wala pang sapat na ipon. Sigurado narinig mo na yung linya na, "Uy, mag-invest ka na dito. Sayang ang opportunity. Baka maunahan ka pa ng iba." Yung takot na baka mapag-iwanan tayo. Yung tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Ang bilis nating ma-excite sa potential na kita. Pero, teka muna. Isipin natin ito. Paano kung bigla kang nagkaroon ng emergency? Let's say, may bigla ang nagkasakit sa pamilya. O kaya, paano kung wag naman sana pero nawalan ka ng trabaho? Kung lahat ng pera mo ay nasa investment, anong mangyayari? Remember, ang investments hindi mo yan basta-basta makukuha agad. May mga holding period at minsan, kung kailan mo kailangan, doon pa nalulugi ang market. So anong gagawin mo? Ang ending, mapipilitan kang umutang. Babalik ka sa cycle ng utang. At dahil doon, kahit gaano pa kaganda ang performance ng investment mo, mababaliwala lang ang lahat. Bakit? Kasi wala kang safety net. Para kang nagtayo ng magandang bahay sa buhangin. Isang malakas na alon lang, guguho lahat ng pinaghirapan mo. Ang bigat sa pakiramdam noon. Kaya heto ang solusyon, at ito ang diskarte ng mga tunay na matalino sa pera. Unahin ang ipon bago ang investment. Period. Hindi ito negotiable. Kailangan mo munang buuin ang iyong emergency fund. Ito yung pera na nakatabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang goal, magkaroon ka ng katumbas ng at least 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung ang gastos mo kada buwan ay 20,000 pesos, kailangan mong makaipon ng 60,000 to 120,000 pesos na nakalagay sa isang hiwalay na savings account. Isang account na madali mong ma-access pero hindi mo basta-basta gagalawin. Ito ang magiging financial bodyguard mo. Kapag may emergency, ito ang sasalo sa'yo, hindi ang credit card o ang utang sa kaibigan. Ito ang magbibigay sa'yo ng peace of mind. Kapag buo na ang emergency fund mo, kapag may protection ka na, doon ka palang magsimulang mag-isip ng investment. At the best part is, kapag nag-invest ka na may sapat na ipon, mas kalmado ka. Hindi ka magpapanic sell kahit bumagsak pa ang market kasi alam mong secure ang pang-araw-araw mong buhay. Pwede ka nang mag-explore, stocks, mutual funds, real estate, o kahit magtayo ng maliit na negosyo o sideline. Tandaan natin, ang investment ay hindi kapalit ng ipon. Magkaiba ang purpose nila. Ang ipon ay para sa proteksyon at seguridad mo. Ito ang pundasyon mo. Samantalang ang investment ay para sa growth at pagpapalago ng pera mo. Ito ang magiging pampatubo sa iyong yaman. Kailangan mo pareho pero may tamang pagkakasunod-sunod. Proteksyon muna bago paglago. Ngayon, baka iniisip mo, paano naman ako makakabuo ng emergency fund kung maliit lang ang sweldo ko? Perfect question! At iyan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod nating video. Bibigyan kita ng mga practical tips kung paano makakapag-ipon para sa emergency fund kahit na feeling mo ay sakto lang ang kinikita mo. Kaya kung gusto mong matutunan yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Money Smart PH at i-click ang notification bell para updated ka. Tandaan, ang tunay na yaman, may matibay na pundasyon muna bago ang tubo. Maraming salamat sa panonood at see you on the next video.